Mag-umpisa kitam dumandin tayo no libro Hebreo, Kabanata 12, versikulo 1 hanggang no katapusan no kabanata. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anuman balikad at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhang nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin sa Diyos. Sa kay Jesus. Sa Kanya nakasalaylay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintanak ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano ang tinis niyang pag-uusik sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyong bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil ito ay nagpakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay iginagalang natin sila, hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo ay maging banal tulad niya. Habang tayo ay itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi nagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil dito, itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. Sikapin ninyo makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito ay napapasama ang iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningin niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang na ukol sa panganay. Ngunit ito ay itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito ay may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig. Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang huwag na itong magsalita sa kanila sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito. Ang sinumang tumapak sa bundok kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang
nakakakilabot ang kanilang natanaw. Kaya pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Kaya't huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo ay tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon. Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. No isepon tam to dede na kuwa pinag-adalan tam. Tayo no Hebreo Kabanata 11. Pinag-usapan tam to lahat ato nabilay na pamagitan na panalig. Kaya duman nakasulat tayo. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, wan na budi sabin po noon yung kitam no tagalangit at minanalig. O suluton na ay sideto halimbewa paride kitam. Pinakoy siya tidi. Tanggalin natin ang anumang balikad. Ay, ang tumanto balikad. Ha? No, anto dumani mako abala no di kitang pananampalataya. Wan na budi sabin o ay kasalanan mismo. Pero ubde na sabin, no anto dumani mako abala no di kitang panalig di kana. Amad tukaginhawaan na bilay. Kapeyan na pombelian. O amad wang kay disiplina pag mo hedip tumong yadi. O di kaya to mondong na kuwa pala ugeli agyawan na kaayon no kabudyan no makidapat wan naman tain mabilay alta no pamagitan no panalig tain no makidapat. Idi lahat tayo ubde dumana sabin mako abala de kitam no de kitam panalig de kana. Pinakoitedi. Tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Ang tumanto kasalanan, kumakapit na kasolat. Dumodkot tayo di kitam. To kasalanan o sulot to na ito wamonalig. Wamonalig ako dul dumanto o sabin no makidapat. Kaya mong desisyon kitam labes o labeg de kana. Ha? Kaya mong desisyon kitam na wantama dehil ko lang kitam na panalig. Giidito ideyotam. Ha? Budi sabin kay alta tukuwa one mondongol, di adi man to sinabi ni Jesus. Maging besang ko tayo no libro Mateo 16:24. Pinakoy ti Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. To alta kuwa to wamo nalig wan na budi tanggihan to sa dilena pamudi sa dilena layonin wan mo nalig at to kanu makidapat ay mas mopea na wan hamak kaya wan na budi tanggihan to sa dilena wan mo nalig kaya kitam asikason no makidapat kaya o isepon tiya kay behala
At pagtiyak behala magdesisyon tayo no bilay ko agya labeg do tayo no makidapat ay mo dito mangyadi di duman to kasalanan na kompot tayo diyak. Na adin na pok na anak ka wamon dongol na kamodenan pag kaibewal tayo na anak ka o nolon tam ikay padit na o kitidi kitam ipoggawa na anak ka o nolon tam ikay peya de tanggihande di mangyadi denasan dito mangito budak no de kada desisyon. Kaya o sinabi naman ideyo yodi ha. Mabilay kayo na pamagitan ng panalig buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Kay tiya, dapat kaya ibudi sabing kay tiyage te e bilay. To kay tig to takbuhin o to kaldita na to hadepon tam ay to bilay tam ogyawan o to kuwa bilay tam te hanggang na mamate kitam numabilay kitam ayon no kabudyan no makidapat bilang anak na dito o sulutun na no nakasolat tiage ibudi sabin wan duman maapit ito kalditan tahabeng bilay kay tiage maado to kay tiage tayo na o na de kamollag isa't linggo idua linggo ay sunsunod pero odes o lawin to mongyari tayo na bilay midday to esip de tayo no kabudyan no makidapat kaya kay di dumotrot kasalanan tayo na bilay kay di dumotrot ta palabege makaabala no di kay tampaag po di no makidapat iye dito ideyo pinakoy di ituon natin ay mong papaideyo ituon natin ang ating paningin kay Jesus ipilme tam to esip tam to paanlaway tam kani Jesus. Pagkakong kaldit, ay ibeya pon lawin wadi to hanggean. Kailayonin, pero paghabe o lawin to, sabi nga kuwa dundeo no kalsa, no kuwa mismo to kalsade o to halimbawa, diretso to kalditan, pero kay o lawin kita mapalasun sa nga pala sabi ang ti awanan, mag-isipan tiat kaya di paangay. At amat po ko, ay sandaliak amot ta itad, kuway isa, sabi ang bisetang ko, di duman siyempre middayo kitam tayo no kalditan, ay poknado tayo na bilay. Nuwan nakapilme to esip tam tayo ka ni Jesus, mo abala kitam na palabege tayo no gilid, no kalditan to kuwa wan kay kabuluhan to wan depat pakialaman. Kay intindihan yodi ha. Sinabi na sa kanyang nakasalaylay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Siya dumanto ayon tayo no Efeso 2, 8 hanggang 9, siya dumanto na nga to di kitam no panaligtam. Isap no iddi ayon no Pilipos 1:6 to inumpisa na genapon na tapos na siya dumanto siya dumanto mangipilmi no panaligtam genapon na to kapanaligtam na dumato nga palasinag. Kaya sa edi ka na to panaligtam. Kaya de pata nakapilmi to esiptam tayo de ka na. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos inhalimbewa na tibilay na to mobilay na pamagitan na panalig. Oh, siya tumakidapat. Pero dito sa siya tigebunay, maging kuwa nabilay siya no pamagitan no panalig na no tidema makidapat mag-asikaso de kana. Kaya agya kitidi siya minong yadi, kitidi siya dinanasan, kay timpol siya didini, bele uwan de kana, wan diwan bele uwan ta modalmot, pero wan na uwan to kuwa panalig na taino dumatong at palabege mangyadi pari de kana at ni edit nakalangad siya no awan na naggomot no makidapat. Kay didini, padusa siya na kriminal.
Ha? To kay itong calling mismo to noghatol de kana. Kay di alta kuno mo lawit, ipako mo siya na kudus. Kung papa di kuwa, wan papa wan siya madidini. O nolong tama isa. Tayo no palalarawan o lawin. Habe kay beyo ti Jesus ti dino kudus. Pero no besan duman to mismo minongyadi, tungkol nadidini, ay nang si Jesus ay maipako ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hati sa apat na bahagi, isa sa bawat kawal. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan. Namo dile sabin, sa di siya no kudus, obe. Wan siya kay beheyo. Mo di mako di neto di kana pangamate o pagkamate o pangamateangan. Hede pakta ina kabulawan no mesan. Pasensya de kayo. Ha? Sepon tamto timpol na ni kasolat isipan ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga kasalanan upang hindi kayo man lupaypay o panghinaan ng loob. Modal mo ta sakit, mo hede pa sakit, tuminongyadi de kana. Pero timpol nadi paridekitam parinu ikaipeya tamat niya edu di siya no awana na gamot no makidapat. Kaya luway tayo na Mateo 11:28 besang ko lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. No, dun din kitam no makidapat, monalig kitam no osabin na no ipong kuwa no kalena no pala pangako na magdesisyon kitam ayon no kabudyan na kay pahinga duman to bilay tam tatuntandok kitam ayon no kabudyan na kasi ipanalig awan tayo amo na kali. Wanta am nakali, tataya dumandi o lawin na pamagitan na nabilay, ha? Maado tumol lang no o budin ko tumakidapat o budin ko tumakidapat pero o lawin na pamagitan na at monaliak no makidapat. Pero tuntandog si kuwa ayon no kabudyan de labeg no kanu makidapat wan idi to igalang. Ti Jesus to depata karapat depata panalegen at iindikado to pade ang napagpo di no makidapat. Wang kay kabuluhan no kuwa kale amo o monaligak o asahan ko to makidapat. O lawin na pamagitan na bilay. Kaya no kuwa nakapilme to esip tam paan laway tam dekana ay lawin no pamagitan no bilay tam. Ye dito budi na sabin. Hindi pa hindi pa humahantog sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Huwag kitam, agyad mo hedip to ordenasan tam, lulabing kitam no takbo no kuwa esip ta ay di kitigebunay, huwag pa dun kay tuntod to dadala tayo no paglaban tam na kasalanan. Wan ibudi sabin, panlawan nyo to ginawa ni Jesus in halimbewa na tayo no bilay na, to di pa tama tuladon, wang kitampa dun denas na pala o dinanasan na, dapat nakapilmi to siptam ta ide kana. Ta, yaay duman kay kadugtong, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyong bilang mga anak niya, mga salitang managpapalakas ng loob? Yaay duman to yung paesip na, ipilmeyo to pa ang lawayo. Yan na to sabi na. Kain at wanyo kaliptan to kani Jesus, ipilme to pa ang laway kani Jesus at wanyo kaliptan at ti kita matuanak na to sinabi na mong palakas na angostam kasi kay ordenasan kitam tayo na bilay.
Pinakoy siya, ti di anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito ay nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo ay mga anak sa labas. To disiplina on alang numakidapat, ay ito pa ako dul, ay tikita may pala anak na. Kawe ka antres, 11:12, nakasulat, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag maliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil, pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan. Tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Kaya kitam itoning numakidapat ay padino ikaypeya tam dehil o mahalon na kitam. Nuwang kitam o disiplena numakidapat, wan na kitam ito di nga anak na. Ha? Ngayon, isipon nyo, tumakidapat ay bahala na lahat abege. Lahat abege. Wan kay bege mong yadi labes di kana. Kaya tukuha mong yadi di ka, tukuha hedep o dinasan tam, di pa tam intindin ay eduman ay alang makidapat. Kasi ya eduman, ti luay kobesan. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Ang tumana mo hedep, maadu, kay dahilan to abak, kay problema tayo na pera. Intindi nyo, disiplina ay alang numakidapat. Wan lahat a disiplina ay disiplina dahil na kasalanan. Kay disiplina tain may toto kita malalo tungkol di kana. May toto kita malalo manalig di kana. Kay di disiplina numesan ay padusa. Ha? Pinakoy naman tayo no versikulo Hebreo 12:6. Pinapalo ang itinuturing niyang anak. Siyempre, kay disiplina numesan na dahil mo kasala kitam. Na halimbawa na nakaw kitam. Yeah. Minaholi, yung pabilanggo o nung pabayad na multa. Disiplina, di. O halimbawa na nakaw. Wang kadiman minaholi pwede to angos, to esipa, una bis wang kitola, habe mo gulo, disiplina matmandi. Na dahil dito og gawan numakida patay na alta, no ako dul siya monalig. Kay disiplina un alang numakidapat. Ang tumanta kay disiplina, Roma 8:28-29, nakasulat. Modalas ko ay obesan. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulat-mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Anto'y budi na sabing kay tidim mong yadi di kitam no mesa mo hedep o pabustan di no makidep patayin itulad kitam di kana. Tayo no Santiago o sulutun dumani pala ko bege o denasan. Santiago tiada kaman. Pasensya, Santiago 1, versikulo 2 hanggang versikulo 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pagsubok ay disiplina. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Mong lumakas to panalig kitam, nuwang kitam unabis kay ordenasa na
pagsubok, disiplina. Walong lakas to abak na alta, halimbawa, yay duman, halimbawa, dito panahon ng kaimon akang montong dun na beges, wan lumakas to abak na alta, no wan siya mantong dun na mo dalmot. Alanganin sabi na isa alta mo lakas to abak na no una bis wan siya mo dun denas na mo hede pa rin na abak na. Alanganin duman o di kaya halimbawa kay mong silo, alanganin duman ako mamangan na mo paya nuwan duman mo hedip to mong yadi tayo na abak. Kaya obligado pagsanayan to abak tayo na pan akang tibukay pa madilahayop tayo kay malap. Pokna duman to disiplina on alang numakidapat o tubayan na kitam tain lumakas to panaligtam. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kaya agya anto mo hede pa ordenasan, isipon at intindin lahat abege un alang no makidapat mo dalas tam agya tiyak mo gawa ko kasalanan ko kay di mo kadehilan ay pokokte di dahil halimbawa poknat og gawan nyo o poknat tama ka epekto to kuha pala opetan na bilay pero no kaintindihan tamwadi ay kaya dumandi pala bege mong yadi ay kalooben no makidapat dahil budi na lumakas to panalig tam maging genap kitam tayo no de kitam pagpodi de kana. Kaya idua to pa de an na disiplina. Disiplina, paggunggawa na modit, na na pag-asikaso na anak, dahil wansid mondongol, o disiplina, tain lumakas to panaligtam. Agyawang kay kasalanan mong yadi. Nakasolat. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Pinakalayonin no makidapat ay maging banal kitam tulad na. Kaya kidisiplina mong yadi tayo na bilay. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Tayo mismo di kita mamasasawa, di kami minadenasan mo hedep. Kaisipan ko dito, nalalberti Melissa, tayo labet, tayo poyus din na no anto. Tayo no adenino belemitig sapit. Pag-asa mi na bedito gulot na. Talaga ang koglami. No na bedi amad maging paraletiko siya. Inumabot duman na pila duman na sinaga, minauwanan siya sandele na malay, sadi-sadi bege tuminong yadi de kana. Talaga ginomlam kami. Antoy minagawami, wang kami kinagawa, tumakidapat amoy makapag-asikaso de kana. Inasikaso siya no makidapat. Tain lawim mi, aubde me siya asahan, agyaanto. Pinanalay, kuwa nanalig kami de kana, linumakas to panalig mi, nung pamagitan no mohede paminong yadi de kami. Ha? O di kaya dito nung katidyak na malaria, minademak na mati, anto duman ay maasahan ko. Pag-asa ko anak din makaahon ti bukid, pag-asa kay tapusak din. Gunggeget tayo no makidapat. Inikoyak ti dino idi mo hedip tayo may totoak na tungkol no di ka na ugeli tayo diyak. Minademak na mati. Kalooben no makidapat.
Padino ikay peyak pero deto kawa ang malaria na kawa mon otak duman wan din mo mangan wanak din mo pulad wanak po ko ay mo peya duman salamat makidapat wanak duman kawa mo wan na mo tino esip wanak duman plastik wanak duman peke hede pa kasakit pero linaway ko no pamagitan no kawa dinanasan ko inasikaso kami no makidapat no asahan tam tumakidapat no pamagitan no pangitoning na tayo bilay tam na pamagitan na pala sobo kamangyari di kay tam ito diyang tam di disiplena o lawin tam duman a kaya tumakidapat mag-asikaso diyak wan ko di komo natwale din di kuwa minong yadi wan ko di siyepon talaga modit wan mo hedep pero wan ko sabi modit Dahil di dahil dito, itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod dahil na anto dahil o disiplinang kitam na makidapat pinakaitaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumalang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. Ibu ni nasabin, no ako dul duman no kisakyan tam o disiplinang kitam no makidapat no mesan mo kadehilan no mesan mo katidi na problema tayo na bilay o sabin kuwa at manalig kitam no, o sabin na manalig kayo mameta kayo ayon no kabudyan no makidapat tain mo lenis to ko yan yo tayo na bilay pag kuwa kong koy kasi tayo na sobok na disiplina idua to ko yan behalak tayo no bilay ko o mandongalak no makidapat gawan ko to kabudyan na iye dito idua ko yan behalak o behala to makidapat mandongolak de kana mote kuwa lumakas to gomot ko pala halimbawa at tutud ko motpeya to sabi ang no mobilayak ayon no kabudyan no makidapat no wando man mopeya to opetan tam mapilay kitam lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang paang napilay mapilay kitam na malahalimbewa. Pag mag-decision na kuha na pamagitan na sobok, mag-decision kitam, halimbawa, no kadehilan to anak ko, puka ay, hali, tiyan man to albularyo, talaga mo dito mangyari na anak, adi nawan si kaya no doktor, agya halip, kumoy kitam din labes no kabudyan no makidapat na dehil gipitak te ede anak ko, koglam ko sakit kaya obligado ako magkasala mo pilay kitam na malahalimbewa mipadit kitam kaya o sabi na gawan nyo tumkuha mo leni sa sabi ang ibudi na sabing petan nyo to pinakamopeya ayon no nakasulat ti Pilepos ono sampo budi kuha to budi no makidapat petan tam to pinakamopeya anto duman to pinakamopeya to ipogyawa na di kay tamtain siya tumapodi. Hebreo 12:14 yait ye isa padean tain lumakad kitam manakang kitam tain na mato nga sabang isa sikapan ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. De patamopeya duman to kaugnayan tam, tayo nakalad. To kabuuan no libro Isarta Juan, modalas duman to nakasolat, mahalon tam to kainayatam, mahalon tam to palaktulang tam. Di man to nakasolat. Kung sinasabi nating hindi tayo nakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kaya
pinatutagibu ko Buddhist besan. No, sabing ko, ayos sakta ino makidapat, pero tuloy ak duman mo kasala, mong butilak. At adin na ito din ko, kay butil tumakidapat. Dahil nakasolat, ay duman to kuwa kadugtong no idi. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ubde sabing tayo no mo nga sabang, ngunit na pupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Sublintam to nakasulat din no Hebreo 12:14 at to pinakoy siya di sikapin ninyo makasundo ang lahat. Ha? Noong mahalon tam to kay kapanalig tam, wang kitam dep ubde kuwa magtampo di kana na o sabin ayo sakta ino makidapat. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito ay napapasama ang iba. To'y budi nasabin, luway, kay moton, budi tam tumoton nga sabang, o disiplinang kitam numakidapat, numesan gumgemit tumakidapat na kalad. Magtanumak na modit, aangos de kade, wang kosid mahalon, wan na budi sabin, kailangan kosid pagtiwalaan no habe de kitam pombutilan. Pero ito budi na sabin, de patawan kosid sedin, de patawan na kay tawid na de modit angos habe de kade. Kasi no habe di mamon pagtampo di man to kuwa mong punalig tayo no kapulongan, mo epektuhan to kabuuan no kapulongan. Wani man makotubay di kay tam no sedin tam to kainaya tam tayo no kapulongan. Di patagyawan tam tubu o tam magawa tain palakason di man to panalig no bewat isa. Isepon tam to ginawa no makidapat. Ha? O mahalon na kitam. O mahalon na kitam. Ang ginti odes ay ti kita mapalaanak na agya mo kasala kitam. Kaya no pok na duman to ugeli no makidapat diyak. Anto idepat ko ugeli tayo nakalan. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo. Huminto aktin na sandili. Sepon nyo, yain at tutagibu. Wang kayo depat mag-engat. Wan mga nayam. Wan amoman dumane na panganayam. 5 minuto tayo nakuha, sinabi no isa pastor. 5 minuto akinasiyahan, mako-epekto na buo bilay. Mag-engat ha, mag-engat. Kaya mag-engat no antoy ponooden, mag-engat no isepon to kuha, mag-engat tayo na isepon, mag-engat, mag-engat. O pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos, hiningin niya sa kanyang ama na igawad sa kanyang pagpapalang na ukol sa panganay, ngunit ito ay itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Dinulangan na mampapado man dapat kay mo agyawan to mo toni nga sabang. Wan yo pabustan, wan tam pabustan to pang spiritual dahil amo na pang material to pang sandele amo to makopadi di kitam no yiidi to mako epekto no pang espiritual mo law man to sinabi minauman ti esip ko pasensya subling ko mag-engat na wantang pabustan tulad to ginawa ni Esau, pabustan to bege espiritual pag-aadal. Ha? Pagbesa ng Biblia, paanggeged,
kay kaugnayan na kapanalig na dahil amo na pangsamantala at pang material. Ay wana kuha no mga lapak na ginto kay saptin na kay saptin na ni Edut kuha maado to sadi malap de di lahat ay sinag na linggo ay wan man di problema te linggo pisa di tam amo ay oggawan kaya to pang spiritual pinabustan na dahil na pang material mag-iangat na wan di may asok tayo na isip dito budi na sabin tama uwan di kitam to kuha mapakinabangan tam spiritual na bilay mauwan din di na dahil amo na kuha pang sandele pang material. Hindi kayo lumapit sa isang bundok. Kaya ay dumandin. Sulutong ko eh. Tukuwa sulutong na tayo ay wando kitam tulad no pala Israeleta. Adun deni numakidapat tayo tigebunay at dito asahan tamuang kitam mo sakopan no lomang tipano tukuwa sampo otos. Kaya kitid di siya si besang ko amad maliwanagen kayo na dahil di. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita. Gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito ay may apoy na nagliliyab na babalutan ng dilim at may malakas na hangin. Nakarinig sila roon ng tunog na trumpeta at ng isang tinig. Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang huwag na itong magsalita sa kanila sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito. Ang sino man tumapak sa bundok kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang natanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabing nanginginig ako sa takot. To suluton na ay deto kuha panahon no pala Israelita deto tidino moyo ni Sinai deto in atod no makidapat to sampo otos ay di minatakot sida sakit. Isipon to kuha sinabi no makidapat huwag kayo dumanediak. Ginawa na to tabernakulo pinakayo huwag kayo ubday somdop no kabenal-benala na kwarto. Poro amo kayo to kay kasalanan huwag kayo makodinediak. Motakot sila sakit. Impalaway no makidapat na de behagya to karapatan na kapangyadihan na minatakot sin. Kalad kay tam nakasolat sa halip ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel ay dumanto o suluton at o tinawon ni kuwa Abraham. Ako ato nakasolat tayo no Hebreo 11:10 pinakoistidi. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Ito inasahan duman ni Abraham ay to Jerusalem ti langit. Dito inasahan no kuwa minanalig ato tayo no bala din matong ti Jesus. Dito inasahan dito asahan tamwadi. Ito'y may, okay, ang tiyatin manisay di, ito pala anghel, ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, ng mga pangalan ay nakatala sa langit, tiyatin manisay di. Tuminanalig, nakalista to nga doon, ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Nilapitan ninyo si Jesus ang tagapamagitan ng bagong tipan at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa na isinisigaw ng dugo ni Abel. Wan kitampok na no pala Israelita, wan mako din no makidapat, desadi duman din matong tumakidapat ti kuwa ti dino disyerto, ti gebunay mismo, ubde di mo yun angin hanggang ti Odesay, de in atod na to sampo otos. Awan mo genap na alta. Kalad duman to kalagayan dam, ha? Ti kita may makodinin no makidapat na dahil no ginawa ni Jesus. No pamagitan no dala ni Jesus makodine kitam tayo no
Makidapat, kadulang tam to kalada to minanali, kadulang tam to pala anghel, iidito o angin tam. Giidi naman to ang inyong minanalig, giidi to asahan tam dahil mo sakopang kitam no kalbi at pamudi no makidapat. Kaya makodene kitam, wampok na no pala Israelita, wamsid makodene no makidapat na dahil no kasalanan, ti kitam ay makodene. Kaya't huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ano ako duldi, di pa tamandongo. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kayo tayo kung tayo ay tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig, nayinig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon. Minsan ko pa yang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Antoy budi na sabin mo, ginhawa duman Sapton tam, tumakidapat sapton, pilmin tam to esip tam kani Jesus, isepon tam to mangyadi, ta dumatong to sinag, seden no makidapat ti eggebunay. Seden na, nalobusan. De idi may nayogyog na to kuwa bukid ni Sinai, de inatod na to kautusan. Te bisis, seden na nalobusan, ibuo ni gebunay, mangyadidi. Kaya tiad man nakapilme to paanlaway tam, tiad man nakapilme to esip tam. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating, 2 Pedro 3, versikulo 10. Tulad ng isang magnanakaw, sa araw na yun, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Yogyogon na ibuo, seden na ibuo, wan dumang kay maitod de pwede amo tumolenis. Tuwan mayogyog ay at anto duman tuwan mayogyog to alta no makidapat. To kalena, tumolenis, to benal, tuwan kakapintasan, tuwan na epektuhan na kasalanan. Kaya tiad man nakapilme to si tami edito budi sabi nunog solat no tagi Hebreyo. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian. Hindi na yayanig. No to kaharian no alta, wan mo nalig. To kalditan de ta itigebo na ay wan naman kay direksyon. Kasangkapan, sadi-sadi bege asahan, wan kay direksyon. Pero tikitam to o asahan tam kaya kita mobila kaya kay kaldita na kuwa nakapilmi to pa ang laway tam ta inumakidapat ay dehilo asahan tam to kahadian at tuwang kay katapusan. Ye dito asahan tam. Makatid na balo gebunay, balo langit. Sambahin, kaya anto dumanto kuwa tobal no idi. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Mong papaduman, ta hindi kita matumonalig, mong papata mo, pabustan to kanumakidapat na dehin na palabege, wang kay kabuluhan. Mapabustan to kapulongan na dahil mas mo paya to lugal tae, mas mo paya to talibeho, tedi, sadi-sadi bege. Mapabustan to paandongol no kalino makidapat, pag-adal no kalino makidapat, pagbesa no kalino makidapat, paandongol no ipogyawana, na dahil na palawang kikabuluhan na tumasede, tumayogyog na, tumauwanan na kabuluhan. Tiatin duman to o sambentam. Tiatin duman to po nalegen tam to opodin tam. Anto man a klase to paagpodi tam de kana kagalang kay takot man
sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Molag duman to ko pa agpodi tam no makidapat dahil mas mo halag ito sa disadi bege kaysa de kana. No molag to pa agpodi tam no makidapat. Molag to pa nga intindi at paanlaway tam no makidapat. Dumatong to sinag, humadep kitam no makidapat na lobusan. At na idi kaintindihan tam na lobusan no agkalan kaintindihan tam awan tam kaya intindi to kapangyadihan na. Kaya to paagpodi tam no makidapat. Na kay buok pa ang dongo, buok pa ang nalik ay nadehil no pa nga intindi tam tungkol de kana. Maado to mog isip. Mog adalak o ko dindi. Sa diak tuwe linggu o ko dindi. Pero lonis hanggen sabedu apang kod. Manak man dongol de kana. Agkalan anto duman ipaan laway tam no makidapat no pok na tiin na to sa eti esip tam. Tiatin to makidapat tam. Siya duman to apoy. Na tuwan mo kamin. Na apoy na tumutupok. Ang tumani tumutupok. Adinawan mo kamin. Ha? At to apoy ato mo ngamin mangko. Hindi to budi nasabin. Ha? O podin tam tumakidapat na kay galang at kay takot ta ide ka na. At kay pagpasalamat ta ide ka na dahil no pala ginawa na.